sama-sama tayong magiging saksi. Binayo ng malalakas na ulan at hangin ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa bagyong Opong. 6 na beses itong naglandfall, una sa San Policarpo, Eastern Samar, alas 11:30 kagabi. Sumunod naman sa Palanas at Milagros, Masbate. Alas 8 na umaga naman kanina na maglandfall ang bagyo sa San Fernando, Romblon. Sunod nitong tinumbok ang bayan ng Alcantara at pinakahuli na naglandfall sa Mansalay Oriental, Mindoro pasado alas 11:30 na umaga. At dahil po sa bagyo, nabuwal ang mga puno at nagliparan ang mga bubong. At mula sa Calapan City, saksi live si Bea Pinlac. Bea? Pia, pabugso-bugso pa rin ang hangin dito sa Oriental Mindoro. Ilang oras matapos bayuhin ng bagyong Opong ang probinsya. Tila nililipad ang mga alon at mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa Roxas Oriental Mindoro kaninang umaga. Sa lakas nito, halos mag-zero visibility sa baybayin. Natumba pa ang ilang puno. Takbo! Sobrang lakas po, ayan! Binayo rin ng malakas na hangin ng Barangay Lucio Laurel sa bayan ng Gloria. Bukod sa ilang debris, may lumipad ding bubong ng bahay. Sa bayan ng Mansalay kung saan naglandfall sa ika-6 na beses ang bagyong Opong, malakas na hangin din ang naranasan sa Barangay B del Mundo. Nagmistulang ilog naman ang isang kalsada sa Sitio Kawakat, Barangay Kambunang sa bayan ng Bulalakaw dahil sa taas ng baha. Pansamantala itong hindi madadaanan ng mga motorista. Sa bayan ng Bako, namataan sa di kalayuan ang tila namumuong ulap. Paglapit nito sa kumukuha ng video, nagdilim ang paligid at may mga debris na nililipad ng hangin kasabay ng ulan. Ilang bahay sa bayan ang nawalan ng bubong dahil umano sa buhawing dumaan sa lugar. May mga natumba ring puno kaya pahirapan ang pagdaan ng ilang motorista. Nag-ikot naman ang mga otoridad nang tumama ang bagyo para kumbinsihin ang ibang residente na lumikas. May inintay pa kong apo, sama-sama kami. Ay, mahirap din naman iwanan yung isa. Napapagod din pagka patakbo-takbo ka pa. Alis sa bahay. Ano lang magagawa? Kailangan pong monitor namin po ang aming bangka po hanggat medyo hindi po nalaki po ang tubig. Humambalang at nagkalat sa ilang kalsada ang mga dahon at putol na sanga ng mga puno. Isang lalaki pa ang nasugatan ng mabagsakan ng puno. Ayon sa mga otoridad, mahigit 14,000 ang apektado ng bagyo sa Oriental Mindoro. Wala ring biyahe ang mga barko sa ilang pantalan, kaya stranded ang halos 200 rolling cargos at iba pang sasakyan. So hopefully Sabado ng gabi makapag-resume tayo. Ang pinakamatagal siguro Linggo ng umaga. Bukod sa Oriental Mindoro, binayo rin ng malakas na ulan at hangin ang Romblon. Pia, mula signal number 3 kanina ibinaba na sa signal number 1 ang Oriental Mindoro. Kung mapapansin nyo, dito sa Port of Calapan, tahimik yung sitwasyon dahil hindi pwedeng manatili dito yung mga stranded passengers. Dahil nga under signal number 1 ay meron pa ring banta ng daluyong. Live mula dito sa Calapan, Mindoro, mula sa GMA Integrated News, ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Kanselado ang biyahe sa Batangas Port dahil sa bagyong Opong, kaya halos 600 pasahero ang stranded. At ang ilang taga-Agoncillo, Batangas naman, pilit na isinalba ang kanilang kabuhayan habang kalaban ang malalakas na alon. Saksi, si Oscar Oida. Nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang kabuhayan ang mga taga-barangay Subic, Ilaya ng abutan ko kanina. Sinuong nila ang malalakas na hangin at nangangalit na mga alon na bumayo sa Agoncillo, Batangas. Kung tutuusin, maagang inilikas ang mga taga rito, pero may mga di napigilang magpaiwan. Inaayos po nila yung mga paraw po doon na may laman na tilapia. Dahil yung iba nga po nadala na dito sa tabi, yung iba nadala na ho ng alon. Parang nilalagyan pa ho lalo nila ng pampatibay. Mulaan nila na magka-landslide sa lugar dahil sa bagyong Christine noong 2024 ay naging bahain na ang lugar. Kung tutuusin, may nasimula na umunong flood control project sa lugar
pero naudlot kamakailan. Ang hindi nga kasi nga yung contractor nung area na yon ay sa Diskaya family din, kaya na-revoke na yung license nila, na ano na yung kontrata, so napatigil yung project. Problema rin ang baha sa barangay Bilibinwang sa Agoncillo, kaya gumamit na ng backhoe sa paglilikas. Habang sa Lemery, Batangas, binaha ang main highway dahil sa ulan bandang umaga na humupa rin kinahapunan. Pero hindi humupa ang epekto sa mga biyahero. Si Mang Jerry Pereda, mangiyak-ngiyak nang makausap ko sa Batangas Passenger Terminal dahil Miyerkules pa stranded dito. Sa gitna ito ng pagluluksa para sa yumaong kapatid na nakaburol sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Medyo naiinip po kasi gusto ko na rin makarating sa amin, gawa ng patay yung kapatid ko. Tsaka yung anak ko ngayon nasa ospital, kaya gusto ko na makarating. Isa lang si Mang Jerry sa halos 600 stranded sa Batangas Port. Marami sa kanila ang sa mga upuan na ng terminal na tutulog. May pakain naman ang Batangas Port at DSWD at marami ring stalls na makakainan. May charging stations din, pero sadyaan nilang nakakabagot. So maaring dito sa lupa, sa atin dito, maayos ang panahon. Pero pagdating nila sa gitna ng karagatan, doon minsan nagkakaroon ng malaking dala ng hangin at ulan. So maaring hindi natin pwedeng i-compromise ang safety ng mga pasahero. Magdala po sila ng maraming pasensya at matatapos din po ito. Bukod sa mga stranded na pasahero, nasa 110 ding sasakyang dapat mabiyahe ang natenga dito sa Batangas Port. Sa probinsya ng Laguna, umapaw na sa kalsada ang tubig ng Laguna de Bay sa bayan ng Kabuyaw. Sa bayan naman ng Bae, pumasok na rin sa mga kalsada at bahay ang tubig lawa. Gutter deep naman ang baha sa boundary ng Las Piñas at Bacoor, Cavite, bunsod ng malakas na ulan. Buti na lang at agad tumigil ang ulan kaya hindi na binaha ang Zapote Road na kadalasang binabaha tuwing may bagyo o masamang panahon. Nagbabantay rin ang mga tauhan ng Barangay Longo sa Bacoor. Kagabi pa lang, pinuntahan na ang mga lugar na nasa tabing dagat. Kanina, nag-ikot muli sila sa coastal area. Habang wala pa po ang bagyo ay magsilikas at magtungo na po tayo sa pinakamalapit na evacuation centers. Sinabi na po namin sa kanila yan na huwag nyo nang antayin na andyan na, tapos siyempre pare-pareho tayong mahihirapan at nandyan naman po, mayroon naman po tayong pwedeng pag-stayan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Nakikipag-ugnayan ng Justice Department sa Interpol para sa paghanap kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Tinayak naman ni Congressman Ko sa Kamara na uuwi siya sa bansa at haharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Sa sulat ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kay House Speaker Faustino D. III, tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Haharapin daw niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at media kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya. Matatanda ang nag-leave si Ko nang uminit ang issue sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika. Pero ang travel authority niya para rito, kinansela ng maupo bilang speaker si D. Ang Department of Justice, kinukumpirma pa raw ang ulat na wala na sa Amerika si Ko at ngayon ay nasa Spain na. Nag-a-apply na ang DOJ para sa Interpol Blue Notice laban kay Ko. Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. As a European, Spain or France, a lot of text messages are coming in that he's in France. Sa kanyang sulat, iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH.
Pinabulaanan din niya ang alegasyon na mag-isa siyang gumawa ng budget insertion sa 2025 national budget. Hindi raw ito totoo dahil aprobado naman ng Senado at Kamara at bicameral report na sumunod umano sa proseso. Hindi rin daw totoo ang bintang na humingi siya ng fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation. Wala raw siyang kinalaman sa naturang kumpanya at hindi raw Zaldico ang ibig sabihin ng ZC, kundi Zamboanga City. Pati ang alegasyong pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, pinabulaanan niya. Umaasa si Ko na pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizalde Co na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi siya makakabalik sa nasabing petsa, babala ng Speaker, mahaharap si Ko sa disciplinary at legal actions. Sabi pa ni Di, hindi naman prejudgment kay Ko ang pagbawi sa travel clearance nito, kundi oportunidad para direktang harapin ni Ko ang mga alegasyon sa tamang forum. Tiniyak pa ng Speaker na kung babalik nga sa bansa si Ko, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga otoridad para masiguro ang kaligtasan niya at kanyang pamilya. Sakaling hindi umuwi sa takdang petsa si Ko, sabi ng Malacanang, maaari raw humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa International Police o Interpol. Ito ay para sa pagkalap ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng isang criminal investigation. Maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senado kumilos dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ilalaan po sa mga proyekto ng DSWD ang pondong tinanggal sa mga flood control project. Nagkakahalaga ito ng 36 na bilyong piso. Saksi, si Ivan Mayrina. Kasabay ng pagbuo ng komisyon nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Pinakansela rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng flood control projects para sa taong 2026. Sa matitipid na pondong 195 billion pesos ayon sa Pangulo, 36 billion ang ililipat sa DSWD. Inanunsyo ng Pangulo yan sa harap ng mga nakinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps na kinilala sa Malacanang kanina. Ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AICS at saka yung Sustainable Livelihood Program. Bukod sa AICS, ilalaan din ang programa para sa mga dating rebelding nagbabalik loob sa pamahalaan. Palalawakin din daw ang 4Ps para mas marami ang makinabang. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng pag-amyenda sa programa tulad ng pagtatanggal sa 7 taong limit na mapasailalim sa programa, ang pagsaklaw sa mga edad 0 hanggang 3 years old at pagsama sa sektor ng pabahay sa Advisory Council. Mas mabuti po at mas gugustuhin po ng pamahalaan na ang karamihan po sana na naging beneficiaryo ng 4Ps ay makagraduate dahil ibig sabihin po nun ay umaangat ang kanilang buhay. Bukod sa mga karaniwang ayuda tulad ng family food packs at health kits mula sa DSWD, namigay ang Pangulo ng tig 3,000 pesos sa fuel subsidy card sa halos 300 farmer beneficiaries sa La Union. May pinamahagi ring fertilizer at mga binhi. Kaya po, nakapag-savings po tayo dahil marami kaming nakita na project na hindi talaga tumutugon doon sa problema. At saka may mga ghost project pa, at saka yung pagkagawa. Kaya tinigil ko lahat yan para matiyak natin na tama naman ang paggamit ng pera ninyo. Dahil pera ninyo ito. Inanunsyo naman ng House Appropriations Committee na maglalaan ng 12.3 billion pesos para sa full implementation ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Posibleng lumakas po ulit ang bagyong Opong habang papalayo sa bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa kanlurang bahagi ng Batangas, Occidental Mindoro at Calamian Islands. Signal number 1 naman sa Metro Manila, Pangasinan, timog na bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna,
at iba pang bahagi ng Batangas. Gayon din po sa Quezon, kanlurang bahagi ng Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands. Signal number 1 din sa Aklan, sa hilagang bahagi ng Antique kasama ang Kaluya Islands at kanlurang bahagi ng Capiz. Huling namataan ng bagyo, 235 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. At base sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyong Opong habang binabaybay ang West Philippine Sea. At bukas ng umaga o tanghali, posibleng lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi pa man tuloy nakakaalis ng PAR ang bagyo, isang bagong cloud cluster o kumpol ng mga ulap ang binabantayan sa silangan ng bansa. Ayon sa Pag-asa, unti-unti itong papasok sa PAR at posibleng magpaulan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, bagyong Opong at ang pinalalakas nitong habagat ang nakaaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, unti-unting mababawasan ang malawakang pag-ulan. Pero pagdating ng hapon, posibleng kalat-kalat na ulan sa Ilocos Region, Central at Southern Luzon, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Caraga at Davao Region. At sa linggo, mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon at posible ang malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon. May mga kalat-kalat din pag-ulan sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Posible rin maging maulan ng weekend dito sa Metro Manila. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.